tamang pakainan at tamang itlugan. Kaya yung 33, mali. 34, mas maganda ng sobra. Mas maganda ng sobra kaysa kulang. Kakaintindihan po tayo? Okay, ang feeders. Ang feeders na bibili niyo o pakainan, pula lang ang kulay ang dapat yung bilhin. Dahil ang mga manok ay colorblind, except red. Ang nakikita lang nila ay pula. Kaya dapat ang bibili mong pakainan o patukaan ay kulay pula. Okay? Ang waterer, ganun din. Dati ang pinag-aralan namin, mga 2 cm per bird, 6 cm per bird. Mali na ngayon dahil sobra nang lumaki ang manok. Hindi na sila kaya. Space requirement, 3 birds per meter square. Inulit ko yan. So, ganito yung sinasabi ko. Maglagay ka ng net around. Maliit lang naman yung bahay dahil magstay lang sila ng gabi. Pero, kung hindi ka maglagay ng net, yung manok mo, manok na ng kapitbahay kinabukasan. Bahala ka sa buhay mo kung ayaw mo maglagay ng net. Okay? So, ang equity, ang requirement talaga ng pagmamanukan, may pabahay at may net. Okay, yan ang feeders. O yan, tignan nyo, pula lang. Kasi pula lang ang kanila nakikita. Bumili kayo sa poultry supply. Ito, bili ko noon ay 180 yung ganyang kalaki. Oh, 180. Kung marami kayong mabili, bibilhin, may discount. Eh ako, ilan na naman binili. Oh, kulay pula ha, kulay pula. Oh, to, waterers. 10 din ang kailangan. 10. Ay, hindi. Sa isang ganito, 10 ang iinom. Tapos eto, mas gusto ko na ito, palanggana lang. 10 piso sa palengke kasi mas madaling hugasan. Tapos, bibili na lang kayo ng guardrail sa poultry supply. Kasi kapag wala naman itong guardrail, nako, sila ay magsiswimming dyan na puro ipot yan. O, kaya maglagay kayo ng guardrail. Ito yung mga kailangan natin. Okay, kung wala naman kayong pera at marami kang kawayan, di kawayan. Kaya lang, dapat yan ay nakabitin. Hindi dapat linalagay sa lupa ang mga feeders. Kasi nakakalay kayo mga yan. Ibitin nyo. Gaano kataas? Depende sa edad. Pero level dapat ng shoulder ng manok. Tinataas nyo sa level ng shoulder ng manok. Baka mamaya magtaas kayong ganyan, di naman na maabot na tutukuin. Kaya dapat shoulder lang. Kung minsan walang common sense sa mga partner, hala, sige, ganyan nakataas, hindi dapat. Shoulder level lang. Okay, ibitin nyo. Tingnan nyo, nakabitin sila, oh. Kabitin. Tapos, yung mga waterers, ipatong nyo sa kalahating hollow block para malinis din ang tubig. Okay, yan o, eto, naglagay siya ng, depende, may pera. Di, maglagay lang. Kung may kawayan kayo. Oh, yan o, nakabitin. Oh, wala pang pera, gumamit ka na sako. Wala na reklamo dyan. Basta, may kainan. O di, remember ha, ang mga manok walang ipin. Kaya, ang mga farmers, ang isang karakteristik, masipag at tiyaga. Tadtarin nyo yung ipakain nyo. Baka mamaya, maglagay kayo ng saha ng sayo, bahala ka na dyan. Hindi pa pwede yun. Sipag at tiyaga ni Manny Villar. Hindi naman ako makabilyar. Pero, sipag at tiyaga talaga, hihiramin kayo sa lamin. Tadtarin nyo yan. Wala kayong gagawin kundi magtadtad ng pakain ng nyo manok kung gusto nyo makatipid ng pagkain. Kahit anong greens, may sobra kayong kalabasa, mga reject sa palengke, mga pinagtanggalan ng saging sa banana queue, kunin nyo yun. May mga reject na mga pinagtanggalan ng mga repolyo sa palengke, bilhin nyo yun. Kamatis na bulok, mangga na bulok, lahat ibigay sa kanila. Di kayo maggagamot ng chemical. Lahat natural. Alamin nyo lang ang dapat ilagay. Oh, may reklamo pa, wala kang pambili. Farmer ko to eh. Okay. Mahal kaya ng African Nightcrawler, pakain mo yung bulati mo? Oh. Ang asawa ko, dati, may African Night, doon nga kami nakapagpaaral ng isang nurse.
dahil sa kanyang African Nightcrawler kasi 650 per kilo, may kalahating ektarya kami. O di, nagbibenta kami sa mango growers ng Zambales at saka onion growers ng Nueva Ecija. Naku, truck ang binibili sa amin, 350 pesos per kaban ng aming vermicast. Kaya lang labor intensive. Siyempre, yung taga-ganon mo. Diyos ko. Oh. Tapos kung maraming tubig, lalayasan ka ng mga ng mga worms na yan, nahabol-habol namin. Kung minsan nakakarating na sa loob ng bahay namin yung mga worms na yan, sabi ko, "Hay, benta mo na nga lahat yan! At ayoko na yung worms na yan." So, pinalitan namin yung business namin, although nagtatrabaho kami pareho, pero mahilig kami mag-alaga talaga. Meron siyang baboy, meron akong manok. O, di, meron siyang 150 na native pigs. Ako naman, may 600 na free-range chicken. O, di, see? Kung kayo walang ginagawa, mag-venture kayo ng ganun. Ay, ako nga, nagtatrabaho pa. Tinuruan ko lang yung katulong ko na byuda na magpakain ng tama. Okay? So, ayan o, nakabitin. Ito, dati naming kulungan ng kambing. Yan ang kainan. Ay, linagyan ko na. Kinonvert ko into manok. Kasi mas mabilis yung return nga ng manok. O araw-araw nangingitlog, di araw-araw ko may pera. Yung kambing ko na nalinelecture, 8 buwan hinihintay ko bago ko maibenta yung kambing. Practical lang ako mag-isip pa. Hindi ko naman sinisiraan yung dati kong project. Pero ang tagal ng 8 buwan bago ko ibenta yung kambing. Eh buti ito, pag nag-start ng mga itlog, sa loob ng 3 taon, araw-araw kang pumupulot ng itlog. Oh, hindi na namin problema ang uulamin namin araw-araw. Hindi ko na rin problemahin yung ibibigay ko ng sahod ng katulong ko kasi nanggagaling na dyan. Ay, linagay ko lang, colored eggs for sale. Nako, 4 a.m. ng umaga, kumakatok sila sa bahay namin. Ubos. Okay, so ayan o, lagyan nyo ng, yan, nakaangat, para malinis. O, doon sila. Okay. Eh, dito na rin ako nag-brood eh. Ganun ang ginawa ko. Mamaya, sa brooding converted. Dati, brooder house. Nung hindi, malalaki na sila. Grower house na, layer house na rin. Oh, di ba? Eh, angat mo lang yung practical lang ang buhay ngayon. Oh, pag hindi ka naglagay ng perch nila, dyan sila mangingitlog. Oh, tataihin nila paggabi yan. Pag wala silang sampahan paggabi, maglagay kayo ng parang hagdanan. Okay? Ilagay mo sa isang wall. O, ayan ayan na sila. Ayun, naglagay ako ng sampahan nila doon at dito sila mangingitlog. So, malinis lahat yung itlog ko. Kung pwede nga, lagyan mo ng takip paggabi. Parang kurtina ba nakatsa? Para hindi sila doon papasok. Sakalan sila papasok pag mangingitlog. Okay? Gusto nila madilim eh. So, linagyan ko ng katsa para tahimik na tahimik. Wag na wag kayong papasok between 11 to 2 p.m. Yun ang peak ng oviposition nila. Ang ibig ko sabihin ng oviposition, yun ang peak ng pangingitlog nila. Okay? Pag inistorbo nyo sa oras na yan, tignan nyo, mapuputukan ng itlog yung manok nyo, mamamatay. Kaya dahan-dahan. Hayaan mo lang na sila ay maligo sa dust. Dahil yun ang way na pampatay ng kuto nila, mga hanip. Kung wala kang ganyan, kumuha ka ng tire, gulong, yung mga pinaglutuan mo na mga abo-abo, lagay mo doon at doon sila magagaganyan. Patay ang lisa, patay ang hanip, patay ang kuto. Ang mga kuto sumisip-sip ng dugo 10 times sa kanilang size. Eh kung 1,000 yung sisip-sip na dugo yan, mamamatay ang manok mo pag hindi mo tinanggal ang kuto. Okay? Okay, so look at the perching area. Ang perching area, huwag kang tataas sa 2 feet. 2 feet lang. 1, 2. And then 1, 2. Okay? Kung 1 meter yan, mababasagan ng itlog. Ikaw nga, aakyat ka ng ganyang kataas. Buntis yung babae.